Ilang linggo na ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pinangangambahang sisirit pa yan dahil sa gyera sa gitnang silangan. Ang tugon ng administrasyon dito sa agenda report ni Ivy Reyes. Pinagtitipid ni PBBM ang lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa inaasahang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na magtipid na rin para makatulong na mapagaan ang konsumo sa enerhiya. Nakatakda na rin pag-usapan ng ehekutibo at kongreso ang posibleng pagbababa ng excise tax sa langis. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the President the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. This is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Pabor ang ilang senador dito, gaya ni na Senators Bam Aquino at Juan Miguel Zubiri para maibsan ang posibleng pagsipa rin ng presyo ng kuryente at pagkain. Sa emergency press conference na ipinatawag kanina, sinabi ni ng Pangulo na higit 1,400 Filipinos na ang may repatriation request sa ngayon. Pero dahil sarado ang lahat ng airport at delikado ang anumang land travel sa mga itinuturing na combat zones, imposible pang makapagpauwi ng mga Pilipino. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Pinakamaraming repatriation requests ang Dubai na sinundan ng Israel. Kung noon, kaya pa raw idaan sa Rafah crossing patungong Egypt ang mga gustong umuwi mula Tel Aviv, kailangan na raw humanap ng administrasyon ng ibang daraanan ngayon. Kung magpapadala ng aircraft, pinangangambahan daw kasi ng Pangulo na matulad tayo sa accidental bombing ng Kuwait sa 3 American jets kahapon. Bagaman walang nasawi, inamin ng Kuwait na napabagsak nila ang 3 eroplano by mistake. Samantala, wala raw sa posisyon ng Pilipinas na manawagan ng ceasefire dahil hindi naman tayo kasali sa gulo. Of course, we want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. Panawagan daw ng Pilipinas na matapos na ang sigalot sa gitnang silangan at bagaman hindi pa makapaglatag ng specific numbers ng pamahalaan dahil sa anilite fluid na sitwasyon, handa raw ang gobyerno sa anumang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tulad ng Senado, handa rin ang Kamara na bigyan si PBBM ng kapangyarihan para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito ay kung sumirit ang presyo nito sa global market sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay House Speaker Bogie D, handa silang makipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan at kung kinakailangan amyendahan ang batas para ito ay maipatupad. Suportado rin ng mga mambabatas ang panawagan na dapat magtipid sa paggamit ng kuryente ang lahat ng opisina ng gobyerno. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.